Kahi. Kagawad. Yep. Para magtatagalog tayo ngayon, Kagawad. Magtatagalog tayo. Sige. Go. Magtatagalog tayo ngayon. Kasi, mga kagahi, kayo ba ay isa sa mga dream destination nyo or dream countries nyo, Canada? Ay, alam nyo po, maganda yan. Alam nyo po, matagal na po sila rito sa Pilipinas tumutulong sa mga professionals, sa mga pamilya na gustong to live or migrate to Canada. Makakasama natin ngayon ang Managing Director ng OAA Study Philippines na si Mr. Joe Villaflor II. Mr. Joey, magandang umaga po sa inyo. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Sir Art. Good morning. Good morning, sir. Thank you for inviting me here, sir. It's been my honor to be part of your show. Ba, teka muna, Kagay Art. Parang interesting tong topic natin, Kagay Art. I'm sure maraming mga listeners natin at saka sa online na nakikinig that, you know, they want also nga pumunta sa abroad para for better opportunity. Oh, ano po ba itong simulan natin to? Ano po ba ang OAA Study Philippines po, sir? Okay, okay, sir. Ang OAA Study Philippines, we send students to Canada, Australia, and other countries. But here in the Philippines, we focus on sending students and family to Canada. So right now, the pathway is through student pathway. Mas mabilis makuha yung family pag nag-student yung spouse, then yung asawa mo madadala mo sa Canada at yung mga kids mo madadala mo sa Canada as your dependents. So whole family. So parang ang entry din, sir, estudyante. Yes, sir. Student muna. Kung sinong magiging principal applicant sa inyong mag-asawa, siya yung magiging student, tapos yung dependents niya, yung asawa niya at yung kids. Yung asawa niya makakapagtrabaho doon ng full-time at yung kids makakapag-aral doon for free. Ba? Sir, teka muna, yung edad ba dyan? Yan yun lang medyo, ano ako, dapat ba medyo bata-bata o walang problema kung mga 30s or 40s na? Well, to be frank with you, mas advantageous yung mas bata. Mas mabilis ma-approve yung bata kaysa mas matured na. Pero, syempre, nasusolusyonan pa rin natin yan. Na-explain natin yan sa mga documentations, study plan, sa paano natin ma-explain sa visa officer na talagang genuine student ka. So, there's no age limit talaga. Up to 50 years old, okay lang. May mga napalis na kami 50 years old, 40 plus. There's no problem. Basta maging, ano lang sila sa amin, makipag-coordinate. Sir, follow lang yung mga instructions namin, yung mga documents na i-provide. Marami excited nito. Ano po bang mga opportunities na naghihintay dyan? Opportunities, kaya student pathway, sir, mas mabilis ma-PR yung pag naggaling ka sa student. So, ang ideal scenario dyan, pag naka 1-year studies na yung principal applicant, tapos yung asawa, nakapag 1-year work experience na rin, pwede na sila mag-apply ng permanent residency. So, kasama yung family. Ayos! Kasama yung family doon. Sir, ano po, Sir Joey, ano po yung proseso sa mga nakikinig natin ngayon? Medyo madali lang po ba? Or tedious ba siya? Or challenging ba siya? Ano po yung mga proseso? Yung unang gagawin po nila, sir? Yung proseso naman siya, magiging madali lang siya basta makipag-communicate lang sila sa amin ng regularly. Follow lang yung mga documents. Mahirap siya sa letter, sa study plan na yun yung nagde-decide yung visa officer sa letter ng estudyante. Kailangan maging genuine talaga yon. Tapos, mga documentations. So, ang unang talaga nating process dyan ay ano muna sa amin, magsasign muna ng agreement. Pag naging okay na sila sa agreement sa amin, i-apply na namin sila sa school for admission. So, pag ang student na-admit na sa school, i-require na sila ng school na magbayad ng tuition fee deposit. Mostly, most of the schools, they require 1 semester tuition fee to have the letter of acceptance na
pag meron ka ng letter of acceptance at nabayaran mo na yung tuition fee, pwede na tayong mag-lodge ng visa application. So, i-gather na natin yung mga documents for visa application. Wow! So, ang ibig sabihin po, Sir Joey, ang tanggapan po ninyo ay nagiging conduit between dito sa Pilipinas at saka doon sa Canada. Tama po ba? Yes, correct. Opo. Correct. Sir, mahal po ba yan? Malaki po ba ang gagastusin yan yung question ngayon. Kung ano yan. Yung gagastuin, sir. Sa buong process yan, sinesend namin yan sa estudyante, kaya transparent kami. So, kung babayaran mo yung first semester tuition fee, kasama lahat ng expenses, medical, visa fee, kung single applicant ka, maganda ka ng mga 300,000. 300,000? Pag single applicant ko, kung family ka, nasa mga around 400 to 500,000 pesos yung kailangan mong magastos. Yan yung initial. Yan yung initial na initial. Kasi kasama na doon yung tuition fee. Tuition fee deposit. Kasi around sa Canada, mostly ang average tuition fee niyan sila nasa 15,000 Canadian dollars. So nasa 600,000 per year. So if one semester yung babayaran mo, nasa 300,000 na kaagad yung babayaran mong tuition fee. So kaya maabot ng ganon ang processing gawa ng tuition fee na binabayaran natin. Kagayad na ako mababa lang. Kagayad, meron akong 300 dito, 1,000 na lang ang kulang. pero teka muna. Sir, may mga ganun kasi yung mga sinasabing show money. May ganun pa rin po ba yan, sir? Kailangan pa rin yan? Yes, lahat ng immigration kailangan ng show money talaga. It's an indication. It's an indication, Sir Joey, no, na kayang tustusan yung pag-aaral doon na dito sa Pilipinas pa lang may nagsusuporta sa kanila. Okay. Yes, kailangan masatisfy mo yung visa officer na kaya mo yung cost of living doon at matutustusan. Magkano rin yung show money, sir? Kaya Kagawad Bernie, kaya naiintindihan mo ako ngayon, Kagawad Bernie, na talagang racket ako ngayon. Magkano ba yung show money, sir? At least, ano ba? 1M pataas yan. 1 million pataas ang show money. So, parang hindi lang basta show money, sir, ha? Kailangan may source of income ka. Hindi pwedeng basta may pera ka sa bangko, okay na. Kailangan papaliwanag mo kung saan nanggaling yung income mo. Sir, ganito, Kagawad. Provided by supporting documents yan. Okay. Kagawad, kasi ganito. When we research Canada kasi is one of the first world countries na zero crime rate. Wow. Kaya maganda talaga doon mag-aral ang mga bata, lalo na hanggang college, hanggang kanilang mga postgraduate. Yan ang kagandahan when our children will study in Canada. Tama po ba, Sir Joey? Yes, correct. Tapos, ang advantage pa ng Canada, mas mabilis ma-PR ang mga estudyante sa Canada. Sir, what do you mean yung ma-PR? Ano ba yung advantages kapag sila ay nagiging permanent resident na doon? Pag naging permanent residents na, maraming advantages sa healthcare lalo. Sa hospital, wala kang babayaran sa hospital. Ang problemahin mo lang sa hospital ay yung parking fee. Yun lang ang babayaran mo. Ay, sarap dyan. Pagdating sa sarap naman Canada. So when it comes to healthcare, Canada, number 1 yung Canada. Number 1 ang Canada. Para pag naging PR ka na, syempre, PR na rin ang family mo. Isang application lang siya together. So whole family na, damay ng whole family. Wow! Ayos. Yes. One principal applicant together with your family. At yung relation naman, yung relation naman between Canada at Pilipinas, state to state, sovereign state to sovereign state. Maganda naman yung relasyon ng Pilipinas and Canada, vice versa, Ayun ang maganda sa Canada, wala silang discrimination. Wow. So, kung ano yung natapos mong studies doon, ma-apply mo talaga yung trabaho mo doon. Wow. So, hindi katulad sa ibang bansa, lagi ka lang, ranking file ka lang lagi. Pero dun sa Canada, na talaga nila yung natapos mo sa school, ma-apply mo talaga yung trabaho. That's why, pag nag-study ka doon, practical experience talaga ang pinaka-importante
mas madali ka makakapagtrabaho na at maging PR sa Canada. Parang Sir, gaano katagal na po ba yung ahensya po niyo, itong OAA study? Study started in 2008. 2008. So 2008. Nasa ano na? 14 years. Yes, almost 14 years na, yes. And in those 14 years, Sir Joey, ilang pamilya na po ang natulungan ninyo na mag-migrate to Canada? Actually, nasa mga hundreds pa lang sa Canada. Kasi nung 2008, nung nag-start kami, Australia talaga yung focus namin. So, nag-boom yung Canada, mga 2012 na siya. Nasa 2012 na siya years ago. Sir, itong mukha na ito, sir, bagay ba to sa Canada, sir? Itong mukha na to? O baka sa immigration, baka hindi pa... Walang problema. Walang problema ba yan, sir? Sir, okay lang, Sir Joey. Huwag ka magsinungaling. Sabihin mo na sa puso mo. Wala namang problema, sir. Wala namang problema. Sa inyo, walang discrimination. Kahit nga sa spouse, nakita nyo, kahit same-sex couple, okay lang siya. Kahit nga hindi pa kayo kasal, basta... Ay, pwede na kami ni George. Pwede na kami ni George. Ay, teka muna, sir. Diba, sinasabi natin, estudyante, pupunta dyan. So ano, may pagpipilian ka bang ano yun dyan? Parang kurso ba yan? Or ano ba yung pagpipilian dyan, sir? Yes, lahat ng courses are offered sa Canada. So, okay. May option ka na mag 1-year course lang or mag 2-year course. So, right now, ang mas advantageous yung kumuha ka ng 2-year course para mas mabilis ka, mas may time ka na mag-apply ng permanent residency. Kasi pag 1 year lang yung course mo na teenage, meron ka lang 1 year na post-graduation work permit. Okay. So may 1 year ka lang mag-i-stay. So pag 2 years yung course mo, up to 3 years pa uli yung i-stay mo sa Canada after your studies. Wait, sir. Pag ikaw ba estudyante na dyan, kunwari 2-year course, pwede ka bang mang-racket dyan? O ano bang situation dyan, sir? Illegal yung racket. Illegal yung racket. Pero ang estudyante, pag estudyante ka pa lang, ang legal talaga dapat na trabaho mo muna, part-time, 20 hours a week. Ilang hours, sir? 20? Ngayon, pag tapos ka na ng 20 hours a week while studying. Ngayon, pag natapos ka na ng studies, doon ka pa lang magiging makakapagtrabaho ng full-time. Pero yung asawa mo, while you're studying, makakapagtrabaho na ng full-time. Sir Joey, pwede. Kumusta naman yung mga Pilipino, yung family, Filipino families na nandyan na sa Canada? Masasabi ba natin that Filipinos usually excel where they are planted? Yes, most of the Filipinos, they excel in Canada. Kasi napapractice talaga nila yung field nila doon sa Canada. Tapos, yung trabaho doon, compare sa Pilipinas, mas madali. Hindi sila ganun ka-pressure pagdating sa trabaho. So, makikita mo sila nakakapagtrabaho pa. Pag full-time na yung nakakapagtrabaho yan ng 2 to 3 employers. Kasi madali lang yung trabaho para doon compare dito sa Pilipinas. Sir Joey, ano ba yung magandang natapos mo rito? Kailangan ba medical or health related or dapat ba nurse ka, graduate ka ng nursing or any kurso na ikaw ay graduate dito sa Pilipinas at saka any field, sir, in demand siya. So business, healthcare, engineering, kahit anong course siya, in demand siya sa Canada. Tapos pwede kang, halimbawa natapos ka na ng schooling mo, pwede kang lumipat kahit saang lugar sa Canada kasi open work permit na yun sa'yo. Kung gusto mo Alberta ka, or sa Ontario, kahit saan ka lumipat, pag natapos mo na yung schooling mo, okay lang. Kasi open work permit na yun sa'yo. Galing, no? Grabe pa ng mga opportunity dyan. Sir Joey, yung cost of living ba doon? Gaano ba kataas? Yung cost of living, kaya sinasabi dyan, at least 10,000 Canadian dollars a year ipoprovide mo. So, Bern, Kagawad Bernie. Mga ganon. Sa isang taon mo na ako ngayon. Nagsusuporta ng estudyante doon.
Ha? Sir Joey, paano po ba makaka-connect yung ating mga viewers, yung listeners natin sa radyo at ang viewers natin sa TV at saka online sa OAA study? How can they find you? Madali lang makipag-communicate sa amin, sir. Pwede silang mag-email sa jose@oaastudy.com or by WhatsApp, sir. Madali kami ma-reach. Just reach us with our number 0995-8444-566. So, ayun, 0995 444 444 566. Yeah, madali kami makipag-communicate doon, sir. Ayun. Once na nag-message sila, kukontakin agad namin sila. Ayun. So lahat ng inquiry. Kayo rin ang nag-guide, Sir Joey. Yes, kayo na rin from nag-guide. start to finish, kami nag-guide, sir. So hindi namin yan iiwan hanggang sa ma-approve sa Canada ng visa. Hanggang sa accommodation, yung school na yung mag-provide with the assistance of the school na partners namin. Galing. Very good. Sir Joey. Grabe. Yes, kagawan. Meron bang Facebook? Ano nga yung Facebook page ulit nun, sir? At Facebook page, OA Study. OAA Study Philippines. Yung Facebook page namin. Sige. So pwede rin kayo mag-message doon. Ipopost namin later sa natin, fan page. Okay? Para sa mga nagtatanong, ilalagay namin yung link ha. Para at least kung meron kayong mga tanong or inquiries, you can just click the link and message OAA Study Philippines. Galing, very good. At hanapin nyo lang itong si Sir Joey. Ano po? Sir Joey, panawagan nyo po doon sa mga interesado na they dream of, migrating to Canada, for example, tapos parang hindi nila alam, they're still in the dark. At least andyan na po kayo ngayon. Mensahe niyo po para sa kanila, sir. Okay, sir. Sa lahat ng mga clients sa Pilipinas, madali kaming i-reach out. So, kami rin yung one of the most affordable consulting firm here in the Philippines. So, kung kailangan nyo ng help for your study permit with your family, just reach out to us, contact us. Madali kaming kausap. You can find the reviews in our FB page. Sila na yung mga clients namin na yung nagsasalita para sa amin. So, tapos, kontakin nyo lang kami by my number 0995-8444-566 or email me at jose@oaastudy.com. So, lahat ng proseso isesend namin sa inyo. Walang halong doon. Kasinungalingan. Lahat yon totoo lang. From the start, yun ay isesend namin. Tapos, na lang kayo sa amin. Magtatanong na lang kung ano pa yung pwede nyo itanong. Pero doon sa unang email na isesend namin, nandun na halos yung details na malalaman nyo. Yan. Sir, okay, sir, last question na lang, sir. Yung mga babaeng Canadian, sir, nakagusto ba sila sa mga mukha ng mga Pinoy doon? Depende sa diskarte ng Pinoy. Depende sa diskarte. Siguro, pagkatulad yung masyado, magaling magsalita. Yan. May chance. Kaya nyo. Mr. Joey Villaflor ng OAA Study Philippines, maraming salamat po sa oras niyo po, sir. Thank you, sir. Ingat po kayo. God bless you po. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. It's my honor, sir. Thank you, sir. Thank you very much. All right. Oras, alas 10:14. Ito ning tiwason sa niya.